Freedom of speech pa bang matatawag ang ginawang pangbabastos ng mga estudyante sa Kalinan National High School sa Davao City kay President Marcos? O ito ay isang kabastusan? Salamin kung anong klaseng magulang meron ang mga estudyante at kung anong klaseng mga guro meron ang Kalinan National High School. Panoorin muna natin ang video na sabi nila ay freedom of speech daw. Ang ilan naman ng mga DDS nagsasabi, pagpasensyahan na kasi mga bata yan, wala daw alam sa ginagawa nila. Panoorin natin. Kaya dali sila kaya binarang na magsili sila. Spain naman. Yawa mo butong tana! Isa kakoy mo kaping para nga na makita na. Kaping mo ko. Lupan ng mga yawa. So ayun, ang tanong, mga taga Davao, proud ba kayo sa mga kabataan sa Davao? Freedom of speech ba tong matatawag? Mga bata bang maituturing ang mga yawang mga estudyante yan? Kilala nga nila kung sino yung binabastos nila. So, meaning to say, hindi sila bata para sabihin na pagpasensyahan na kasi walang alam sa sinasabi or ginagawa nila. Eto lang, ang ugali at asal ng mga estudyante sa Kalinan National High School ay refleksyon kung anong klasing tao, kung anong pagkatao meron ang mga magulang ng Kalinan National High School. Isa din itong salamin kung paano nila pinalaki ang mga anak nila at kung anong klasing mga guro meron ang Kalinan National High School. Ito ang natutunan nila sa mga teachers nila, lalong-lalo na sa school principal dyan. Alam ninyo mga taga-Kalinan, alam namin, galit kayo kay BBM. Ayaw ninyo sa kanya kasi gusto ninyo mga Duterte. Okay, fine. May pumipigil ba sa inyo na hindi mahalin ang mga Duterte? Pero, kung ang presidente ng Pilipinas ay hindi ninyo kayang irespeto, paano pa kaya ang mga ordinaryong Pilipinong kagaya namin na gustong bumisita sa lugar ninyo? Ito ba ang klase ng lipunan na pupuntahan at bibisitahin namin? Marahas, utak kriminal, bastos, mal-edukado. Sa asal at ugali ng mga estudyante na yan, mga magulang, yan ang klase ng pagkatao ninyo. Pinalaki ninyo ang mga anak ninyo. Marahas, bastos, manyak. Can you imagine? Tirahin sa puwet. Saan nila natutunan yan? Diba? Sa mga nakakatanda dyan sa inyo. Utak DDS, manyak, bastos, mal-edukado, walang respeto. Dapat bang ipagmalaki ninyo yan? Dapat bang tumawa kayo? Refleksyon ng pagkatao ninyo yan, mga DDS. O eto naman para sa mga teachers, lalong-lalo na sa school principal, sa DepEd dyan sa Davao City. Ito ba ang itinuturo ninyo sa GMRC? Yan ba ang natutunan ng mga estudyante ninyo? Lalong-lalo na sa school principal. Baka nakakalimutan mo, ma'am or sir, kung saan ka nagtatrabaho, kung sino ang nagpapasahod sa iyo. Hindi mga Duterte, kundi gobyerno ng Pilipinas. Kung ayaw mong irespeto si BBM, irespeto mo ang institusyon, ang gobyerno na nagpapasahod sa iyo. Hindi mo man lang sinabihan yung mga mag-aaral ninyo na magbigay respeto, magbigay galang dahil yung paaralan kung saan sila natututo ng masamang ugali ay pinapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Kung ayaw ninyo sa gobyerno ng Pilipinas dahil nandyan si Marcos, mag-private school kayo. At humingi kayo ng sahod sa mga Duterte.
Nakakahiya kayo. Fucking so ridiculous. Nakakasuka. Mga madam, mga sir, DepEd Davao City, kailangan ninyong bumalik sa grade 1 para aralin muli ang GMRC. Grabe kayo mga my dear. Kung galit kayo kay Marcos, dapat sana, kahit man lang konting delikadesa, konting disiplina, ipakita ninyo na ang Davao ay hindi utak kriminal, na ipakita ninyo na ang mga tao sa Davao City ay friendly, hospitable, polite, kind. Pero putang ina, sino pa ba ang, nako naman, sino pa ba ang makukumbinsi ninyong bumisita sa inyo? Grabe kayo. Mga magulang, no, nakakaawa kayo, nakakahiya, nakakasuka kayo. Yan. Huh. Grabe, no? Mga DDS, tawang-tawa. Dapat bang ika-proud ninyo to? Hindi ninyo ito, syempre, kukundinahin. Dahil kung ano ang ugali ng mga estudyante yan, ganun din kayo. Yan ang legacy ni Duterte. Kabastusan, kamanyakan, mal-edukado, walang modo, freedom of speech ko, no. Bata pa ako, no. Alam nga nila na yung binabastos nila ay Pangulo. Paano nila naiisip yung mga words na sana sumabog yung chopper? Nagmamadali yan kasi baka mabaril siya. Tirahin sa puwet. Putragis na talaga. Grabe. Sana makarating to sa mga taga Kalinan National High School at hindi lang sa Kalinan, sa mga public schools dyan sa Davao City. Ipinakita nyo sa aming lahat kung anong klaseng tao kayo.